May mga ulat na nagpapakita na ang China ay minsang nakikipag-ugnayan o nagpapakita ng suporta sa ilang bansa na may masamang reputasyon o itinuturi na state sponsor of terrorism ng iba gaya ng Iran at Pakistan, lalo na kung may kaugnayan ito sa geopolitical strategy laban sa India. Narito ang ilang bansang nakikipag-ugnayan ang China. Pakistan. Ang China ay may matagal ng kaalyado ng Pakistan. Malapit ang ugnayan nila sa larangan ng ekonomiya at militar. Sa kabila ng mga alegasyon na ang ilang grupo sa Pakistan ay may koneksyon sa terorismo, lalo na sa rehiyon ng Kashmir, patuloy pa rin ang suporta ng China dahil ito ay bahagi ng estratehiya nila laban sa impluwensya ng India. Sumunod, Iran. Bagamat itinuturi ng ilang bansa lalo na ng US na sponsor ng terrorism ang Iran, nakikipag-ugnayan pa rin ng China sa Iran para sa langis at mga proyektong pang-infrastruktura. Sa ilang pagkakataon, sinusuportahan pa ng China ang Iran sa United Nations upang iwasan ang mga parusa. Sumunod, Afghanistan sa ilalim ng Taliban. Matapos bumalik sa kapangyarihan ng Taliban, naging maingat pero bukas ang China sa pag-uusap sa kanila, lalo na para sa seguridad sa rehiyon ng Xinjiang at upang maprotektahan ang mga interes nitong ekonomiko sa Afghanistan. Sa kabila ng reputasyon ng Taliban, hindi sinisira ng China ang pinto sa diplomatikong ugnayan. Bakit ginagawa ito ng China? Una, geopolitical leverage. Gusto ng China na palibutan o i-counterbalance ang India sa rehiyon. Ikalawa, economic interest. Maraming resources at rutang pangkalakalan ang nasasangkot. Sumunod, strategic partnership. Mas gusto ng China na magkaroon ng impluwensya sa mga bansa sa South Asia at Middle East kahit controversial ang mga ito. Hindi direkta o bukas na sinusuportahan ng China ang mga teroristang grupo, mas tumpak sabihin na ginagamit nila ang mga diplomatikong ugnayan kahit sa mga bansang may kaugnayan sa terorismo bilang bahagi ng mas malawak nilang layunin laban sa mga karibal gaya ng India at US. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano tumutugon ng India sa mga hakbang ng China. Una, pinapalakas ang militar at seguridad. Pagpapalakas ng tropa sa border, lalo na sa rehiyon ng Ladakh, kung saan may tensyon sa border line ng aktual na kontrol ng LAC. Sumunod, pag-upgrade ng military technology. Bumibili ang India na advanced weapon fighter jet gaya ng Rafale mula sa France at missile system. Pangalawa, pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Quad Alliance kasama ang US, Japan at Australia. Bumuo ang India ng strategic alliance para kontrahin ang impluwensya ng China sa Indo-Pacific. Closer ties with ASEAN countries. Nakikipag-ugnayan sa Southeast Asia para pigilan ang mga pananakop o pangingialam ng China sa South China Sea. Pangatlo, pang-counter sa cyber at tech influence. Noong 2020, nagban ang India ng higit 100 Chinese app gaya ng TikTok, WeChat dahil sa issue ng data security at espionage concern. Pinag-iingat ang mga lokal na kumpanya laban sa Chinese investment na posibleng makaapekto sa national security. Ang tugon ng India ay balanse. Hindi sila basta nagpapadala sa pressure, pero hindi rin sila padalos-dalos na ginagamit nila ang kanilang militar, diplomasya, teknolohiya at ekonomiya para sagutin ang banta ng China sa matalinong paraan.